Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Crisanto, isang bata na ipinanganak na bulag. At sa tulong ng isang diwata, ay mabibiyayaan siya ng isang kakayahan na makakita at mahulaan ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit paano kung ang kakayahan niyang yun na manghula ang siya ring magiging mitya upang malagay sa panganib, hindi lamang ang buhay niya, kundi maging ang buhay ng mga tao sa paligid niya. Magtatagumpay nga kaya si Crisanto na protektahan ang buong baryo Palaypay mula sa pinuno ng mga aswang na si Lucero. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag naman po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Umpisahan na po natin ang kwento. Isinilang na bulag si Crisanto. Simula nang umalis nang walang paalam ang kanyang ina, ang kanyang ama na si Ramon na ang nagsilbi niyang mga mata. Si Ramon ang matyagang gumabay sa kanya at nagturo ng mga bagay na kailangan niyang matutunan at malaman. Sa loob ng 13 taon na nabubuhay si Crisanto, ay nagamay na niya ang maliit na lugar nila na kung tawagin ay Baryo Palaypay sa Samar. Isang umaga, maagang nagising si Crisanto sa maliit nilang kubo. Sa kabila ng kanyang pagiging bulag, ay kabisado niya ang bawat sulok ng kanilang tahanan. Mula sa kinalalagyan ng papag hanggang sa paminggalan. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa bintana habang hinahanap ang kanyang baston na gawa sa kawayan. Tay? Tay, nandito po ba kayo? Anak, nandito ako. Nagiigib lang ako sa poso. Bakit? Gusto ko po sanang tulungan kayo, Tay. Wag na, Crisanto. Diyan ka na lang muna sa loob at mamaya ay mag-aalmusal na tayo. Ngunit matigas ang loob ni Crisanto. Tumayo siya at tinungo ang pinto ng kubo gamit ang kanyang baston. Sa bawat hakbang, sigurado siya sa galaw ng kanyang paa. Tatay, alam ko naman po ang daan papunta sa poso. Kaya ko rin pong buhatin ng isang timbang may laman na tubig. Kayo po ang dapat magpahinga dahil pagod po kayo sa trabaho niyo kahapon. Anak, hindi ibig sabihin na kaya mo ay dapat mo nang gawin. Ako na ang bahala sa lahat. Sige na. Maayos naman ang tulog ko kagabi kaya nakapagpahinga na rin ako. Kung ayaw niyo po akong patulungin sa pag-iigib, sasama na lang po ako sa inyo, Tay. Gusto ko po maglakad-lakad muna. Ay, ang anak ko talaga. O sige na nga. Halika na. Napangiti si Crisanto habang naririnig ang boses ng kanyang ama. Pakiramdam niya, kahit bulag siya ay sapat na ang pagmamahal ni Ramon upang punan ang kakulangan sa kanyang katawan. Hinawakan ni Ramon ang balikat ni Crisanto at dahan-dahang inakay palabas ng bahay. Sa labas, naramdaman ni Crisanto ang init ng araw sa kanyang muka at narinig ang mga huni ng mga ibon. Ang ganda ng umaga ngayon, anak. Sayang at hindi mo nakikita. Hindi po sayang, Tatay. Ramdam ko naman po lahat. Ang init, ang hangin, at ang ingay ng mga ibon. Para na rin po ako nakakakita. Napakabuti mong bata, Crisanto. Sana dumating ang araw na makita mo ang ganda ng mundo. Kung darating man po yun, masaya po ako. Pero kung hindi, ayos lang din po sa akin. Basta nandiyan po kayo, Tay. Saka kung sakali man na makakakita ko, hindi ang ganda ng mundo ang nais kong unang makita, kundi ang mukha niyo po. Pinapaiyak mo naman ako niyan, Crisanto eh. Basta, huwag kang bibitaw sa akin ha. Malapit na tayo sa poso. Nagpatuloy ang mag-ama papunta sa poso
habang nagkwekwentuhan sa kung ano ang nais na almusal ni Crisanto para sa umagang yun. Isang umaga, maagang nagising si Crisanto gaya ng kanyang nakasanayan. Tatayo na sana siya pero nahawakan niya ang braso ni Ramon sa kanyang tabi. Nagtaka siya sapagkat ganoong oras ay gising na ang kanyang ama. Tay, gising na po. May trabaho kayo ngayon, di ba? Crisanto, hindi ako makakapasok ngayon. Parang nilalagnat ako eh. Hinipo ni Crisanto ang noo at leeg ng kanyang ama at napagtanto niyang mataas nga ang lagnat nito dahil sobrang init ng temperatura ng katawan nito. Ala, Tay, ang init niyo po. Hindi po parang nilalagnat kayo. Talagang may lagnat po kayo at mataas po. Dapat po magpahinga kayo, Tay. Sige, ako na pong bahala dito sa bahay. Crisanto anak, wag na. Kaya ko pa naman eh. Baka mapagod ka lang. Tay, ako na po. Magpahinga na lang po kayo. Sayang naman po ang pagtuturo niyo sa akin para makagalaw ako kahit wala kayo. Kung hindi ko naman po gagamitin. Walang nagawa si Ramon kundi hayaan si Crisanto. Bumalik na rin agad sa pagtulog si Ramon. Habang mahimbing na natutulog ang kanyang ama, ay agad na kumilos si Crisanto. Sa kabila ng kanyang pagkabulag, gamay niya ang bawat sulok ng kanilang bahay. Kinuha niya ang walis at nagwalis siya ng mabilis. Maya-maya pa ay nagtungo na siya sa kanilang lutuan upang ipagluto ng lugaw ang kanyang ama. Nang kapain niya kung saan nakalagay ang mga panggatong, ay natigilan siya. Ala, wala na palang panggatong. Paano kaya ito? Naisip ni Crisanto na magtungo sa gubat kung saan kumukuha ng panggatong ang tatay niya. Alam niyang hindi siya papayagan ni Ramon na pumunta siya sa gubat at kapag nagsabi naman siya rito na wala na silang panggatong ay sigurado siya na ito ang pupunta sa gubat para kumuha ng mga panggatong. Ayaw niya muna itong kumilos dahil nga sa masama ang pakiramdam ng tatay niya. Kaya naisip ni Crisanto na siya na lang ang kukuha ng panggatong sa gubat. Ilang beses na siyang naisama doon ni Ramon, kaya tiwala siya na kabisado niya na ang lugar na yon. Agad na kinuha ni Crisanto ang kanyang baston at itak na nakasabit malapit sa pinto ng kanilang kubo. Ginamit niya ang kanyang memorya sa lokasyon ng kanilang lugar upang marating ang gubat. Kaya ko to. Matagal ko nang kabisado ang daan dito sa baryo Palaypay. Habang naglalakad palabas ng baryo, ay narinig niya ang huni ng mga ibon at ang mahinang ihip ng hangin. Kahit bulag, alam niyang patungo siya sa tamang direksyon. Medyo kinakabahan siya, pero mas matimbang ang kagustuhan niyang tulungan ang kanyang ama sa gitna ng karamdaman nito. Narating ni Crisanto ang gubat nang walang kahirap-hirap. Kahit hindi nakakakita, ay sigurado siya sa bawat takbang. Alam niyang nasa gubat na siya dahil sa mga tuyong dahon at mga sanga na kanyang natatapakan. Inilapag niya muna sa lupa ang kanyang baston at gamit ang itak ay nagsimula na siyang putulin ang maliliit na sangang nakuha niya sa lupa. Maingat ang bawat galaw niya dahil iniiwasan niyang masugatan ng itak. Habang patuloy sa pagputol ng mga sanga, naramdaman ni Crisanto ang kakaibang presensya sa paligid. Pakiramdam niya ay merong tao na malapit sa kanya. Nagbago ang temperatura, mas naging malamig at tahimik ang paligid niya. Sino yan? May tao ba dyan? Sino yan? Walang nakuwang sagot si Crisanto. Medyo kinabahan na siya, kaya nagdesisyon siyang umalis na. Pinulot niya ang kanyang baston at nagsimulang maglakad palabas ng gubat. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya naramdaman ang pamilyar na daan na kanyang dinaanan kanina. Tumigil siya sandali, nakinig sa paligid, ngunit wala pa rin siyang narinig, kundi ang sariling paghinga. Huminga ng malalim si Crisanto. Kinalma niya ang kanyang sarili at muling naglakad.
Ngunit sa bawat paghakbang niya, tila lalo siyang naliligaw. Ang inasahan niyang mabatong daanan ay naging basa at maputik. Ang mga puno ay tila mas malalaki at mas malalapit sa isa't isa dahil ilang beses siyang bumangga sa mga puno. Nagpatuloy si Crisanto sa paglalakad at patuloy siyang umasa na mararamdaman niyang pamilyar na siya sa kanyang dinadaanan. Hindi na alam ni Crisanto kung gaano na siya katagal sa gubat na yon. Sa bawat segundo, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng takot sa kanyang dibdib. Ang araw ay tila ganap ng lumubog at ang gabi ay nagsimulang yakapin ang paligid. Bakit ko pa kasi ginawa to eh? Bakit hindi na lang ako nagpaalam kay tatay eh? Eh di sana, alam niyang nandito ako sa gubat. Umupo si Crisanto sa lupa habang yakap ang sarili. Hindi niya na napigilan ang pag-iyak dahil sa kawalan ng pag-asa. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang imahe ng kanyang tatay na labis na nag-aalala para sa kanya. Dahil hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa siya nakakauwi at hindi nito alam kung nasan siya. Patawad po, tatay. Hindi ko po sinasadya. Sana po makita ko na ang daan pa uwi. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila naging saksi sa pag-iyak ni Crisanto. Napagtanto niya ng sandaling yon na sa kabila ng tapang na meron siya, may mga bagay na hindi niya kayang harapin ng mag-isa. Habang nakaupo si Crisanto sa basa at malamig na lupa, ay pilit niyang pinatahan ang sarili habang yakap ang mga tuhod. Tahimik ang paligid, ngunit may kung anong bigat sa hangin na mas lalong nagpadagdag sa takot niya. Biglang nagkaroon ng kaluskos sa di kalayuan. Sa una, mahina lang yun na parang mga tuyong dahon na dinadaanan ng hangin. Ngunit unti-unti, ang kaluskos ay palapit ng palapit kay Crisanto. Naging mas malinaw sa kanya na yon ay mga yabag ng paa. Sino yan? Sino yan? Magsalita ka! Sino yan? Walang tugon na natanggap si Crisanto. Sa halip, narinig niya ang isang mahinang pag-angil na nagmula sa likuran niya. Naging mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kinumbinsi niya ang sarili niya na hindi siya dapat matakot. Ngunit mas lumapit ang tunog. Ramdam na ni Crisanto ang malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Ang pag-angil ay naging mas malakas, mas mabagsik, at sa loob lamang ng ilang segundo ay naramdaman niya ang mainit na hininga ng nilalang sa kanyang muka. Mabilis na inabot ni Crisanto ang kanyang itak at buong lakas na sinaksak ang nilalang na alam niyang nasa kanyang harapan. Isang napakalakas na hiyaw ng nilalang ang umalingaw-ngaw sa paligid. Malakas na napasigaw si Crisanto. Mabilis siyang tumayo habang nanginginig ang buong katawan. Tumayo siya at nagsimulang tumakbo sa direksyong hindi niya alam. Ang ingay ng nagwawalang nilalang ay nanatili sa kanyang pandinig, ngunit hindi niya na inisip kung gaano yon kalapit. Nagpatuloy si Crisanto sa mabilis na pagtakbo. Ilang beses siyang nadapa sa mga ugat ng puno at nadulas sa putik, pero hindi siya napagod na muling tumayo. Hanggang sa natisod siya sa isang nakausling ugat at nagpagulong-gulong siya pababa sa mabatong bahagi ng gubat. Ang kanyang ulo ay humampas sa isang matigas na bato na naging dahilan upang mawala ang kanyang ulirat. Tahimik ang lahat, maliban sa banayad na ihip ng hangin sa paligid. Si Crisanto ay nanatiling nakahandusay sa lupa at walang malay. Marahang bumalik ang ulirat ni Crisanto. Una niyang naramdaman ang malambot na damuhan kung saan siya nakahiga. Ang banayad na ihip ng hangin ay tila nagpakalma sa kanya. Tahimik ang paligid at naramdaman niyang parang wala na ang bigat ng takot na bumalot sa kanya kanina. Nasaan ako? May tao ba dyan? May tao ba dyan? Sinubukan niyang umupo,
Ngunit naramdaman niya ang bahagyang sakit sa kanyang ulo. Habang patuloy siyang nakikiramdam, narinig niya ang mga yapak na papalapit sa kanya. Matakot. Ako si Amihan. Tatagpuan kita sa gitna ng gubat. Wala kang malay, kaya dinala kita sa lugar na ito. Salamat po. Ako naman po si Crisanto. Salamat po sa pagliligtas sa buhay ko. Ano ba ang nangyari sa'yo? Sa totoo lang po, hindi po ako sigurado eh. Pero base po sa pakiramdam ko, ay may nilalang po na nagtangkang saktan ako. Natakot po ako kaya tumakbo po ako. Pero nadapa po ako at nadulas. Tapos yun po, nalaglag po ako dito sa bangin. Nawalan po ako ng malay. At mag-isa ka lang. Nasaan ang iyong mga kasama? Wala po. Wala po akong kasama. Nasa bahay po ang tatay ko. May sakit nga po siya ngayon eh. Kaya ako na po ang kumuha ng panggatong dito sa gubat. Saglit na natahimik si Amihan. Ramdam ni Crisanto na nakatitig ito sa kanya. Santo, bakit hindi ka tumingin sa akin habang nag-uusap tayo? Bahagyang yumuko si Crisanto. Pilit nang iningitian ang babae kahit hindi niya ito nakikita. Nako, pasensya na po. Hindi po kasi ako nakakakita eh. Simula po nang isilang ako, ay isa na po akong bulag. Ngayon ay naiintindihan ko na, Crisanto. May itatanong sana ako sa'yo. Ano po yun? Kung bibigyan ka ng pagkakataong humiling, ano ang iyong hihilingin? Gusto ko po sanang makakita. Hindi lang para makita ang mga bagay na buong buhay ay hindi ko pa nakikita. Kundi, ang gusto ko pong unang makita ay ang mukha ng tatay ko. At kung sakali pong matutupad yun, gusto ko rin pong makatulong sa mga tao sa lugar namin. Alam ko ang kabutihan ng iyong puso, Crisanto. Hindi lang pansarili ang iyong kahilingan, kundi nais mo rin maging kapaki-pakinabang sa ibang tao. Crisanto, tutuparin ko ang iyong kahilingan. Napakunot ang noo ni Crisanto at bahagya siyang natawa. Teka, ano po bang ibig niyong sabihin? Paano niyo po tutuparin? Baka nagbibiro lang po kayo ha? O baka doktor po kayo? Pero, ang sabi po kasi ng doktor na tumingin sa akin, wala na raw po akong pag-asa na makakita. Naramdaman ni Crisanto ang paglapit ni Amihan sa kanya. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pagdampi ng kamay nito sa kanyang mga mata. Teka ano pong ginagawa niyo? Manahimik ka muna, Crisanto. Hayaan mo kung tuparin ang iyong kahilingan. Biglang naramdaman ni Crisanto ang malamig na ihip ng hangin na tila nagmula sa mismong palad ni Amihan. Dama niya ang kakaibang enerhiyang pumapasok sa kanyang mga mata. Hindi yun masakit, ngunit parang may umagos na kakaibang liwanag sa loob niya. Ano po ito? Parang may liwanag po ako nakikita. Unti-unting nagsimulang magliwanag ang madilim na mundo ni Crisanto. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng bahagyang liwanag na kalaunan ay naging malinaw. Sa harap niya ay nakita niya si Amihan. Nanlaki ang mga mata ni Crisanto. Si Amihan ay napakaganda sa kanyang paningin. Ang kutis nito ay malasutla at ang buhok ay kulay puti na tila kumikislap. Meron itong makukulay na pakpak. Talaga bang may pakpak ang isang tao? Alam ko ang pakpak dahil sinabi sa akin ni tatay ang itsura niyan. Crisanto, hindi ako isang tao. Ako'y isang diwata na nakatira sa kagubatan. Pero hindi na importante kung ano o sino ko. Ang mahalaga, ngayon ay makakakita ka na. Patawarin mo nga lang ako.
Dahil hindi ang iyong ama ang iyong makikita, kundi ako. Hindi ako makapaniwala. Teka, totoo ba ito? Hindi ba ito isang panaginip? Nakakakita na po ako! Maraming salamat po! Salamat, amihan! Salamat! Huwag kang magpasalamat sa akin, Crisanto. Ang puso mong busilak ang siyang tunay na nagbigay daan sa himalang ito. Labis ang galak ni Crisanto habang patuloy niyang tinitignan ang lahat sa kanyang paligid. Ang gubat, ang mga puno, at higit sa lahat, ang diwata na nagbigay liwanag sa kanyang mundo. Napuno ng emosyon si Crisanto, hindi niya napigilan ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata. Sa sobrang galak, niyakap niya ng mahigpit si amihan. Ang yakap na yon ay punong-puno ng pasasalamat. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo pasasalamatan. Napakalaking biyaya po nito para sa akin. Maraming salamat po. Salamat po talaga. Utang ko po sa inyo ang aking paningin. Santo, huwag kang mag-alala. Karapat-dapat ka sa biyayang ito. Ramdam ko ang busilak mong puso, ang pagmamahal mo sa iyong ama, at ang kagustuhan mong tumulong sa ibang tao. Maraming salamat ulit, amihan. Hindi ko po makakalimutan ang ginawa niyo para sa akin. Ngayon, Crisanto, kailangan mo nang bumalik. Ang iyong ama ay nag-aalala sa iyo. Kinumpas ni amihan ang mga kamay nito at biglang napuno ng nakakasilaw na liwanag ang paligid ni Crisanto. Halos hindi niya mabuksan ang kanyang mga mata sa sobrang liwanag. Nang mawala na ang liwanag, ay sakalang ibinukas ni Crisanto ang kanyang mga mata. Wala na si amihan sa kanyang harapan. Nasa gitna na siya ng kagubatan at umaga na ng sandaling yun. Nakangiti niyang pinagmasdan ang paligid dahil noon lamang niya nakita ang kagandahan ng kalikasan. Nagsimula siyang maglakad pa uwi sa kanila, puno ng bagong pag-asa at saya sa puso. Lumabas ng gubat si Crisanto, nadala ang hindi maipaliwanag na saya at pagkamangha. Sa bawat takbang, tila bagong mundo ang kanyang natuklasan. Nakita niya ang liwanag ng araw, ang kulay ng mga daon, at mga ibon na nagliliparan. Totoo palang napakaganda talaga ng mundo. Ngayon ko lang nakita ang lahat ng to. Habang papalapit siya sa baryo Palaypay, kitang-kita niya ang mga bahay na dati ay sa mga salita lang ng tatay niya naririnig. Ang mga tanawin ng palayan, ang mga batang naglalaro, at mga matatandang nakaupo sa mga bangko ay tila isang larawan na kumpleto sa detalye. Nakarating siya sa kanilang bahay na sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya. Malaki ang ngiti niya habang hinahaplos ang pinto. Pumasok si Crisanto sa loob, ngunit wala roon ang kanyang tatay. Naupo siya sa isang bangko at tahimik na naghintay. Puno siya ng kaba at pananabik na makita ang kanyang ama dahil sa pagkakataong ito ay may kakayahan na siyang pagmasdan ito. Makalipas ang ilang oras, narinig ni Crisanto ang mahinang pagbukas ng pinto. Tumayo siya habang nanginginig ang mga kamay sa kasabikan. Pumasok si Ramon nang may bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ramon, ay agad itong niyakap ni Crisanto ng mahigpit at bumuhos ang kanyang mga luha. Tay! Tay! Nakakakita na po ako! Nakikita na po kita, Tay! Nagulat si Ramon at hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang anak. Pinagmasdan nito ng mabuti ang mga mata ni Crisanto. O ba't sinasabi mo, Crisanto? Nakakakita ka na? Tumango si Crisanto. Ang mga mata niya ay punong-puno ng luha ng kaligayahan. Opo, Tay. Nakikita na po kita. Salamat sa Diyos. Nakikita na po kita, Tay. Si Ramon naman ang napaiyak ng sandaling yon.
Hinawakan nito ang mukha ni Crisanto at tiningnan yun ng maigi na para bang sinisigurado nito kung totoo ang mga sinabi sa kanya ni Crisanto. Sa unang pagkakataon, nakita ni Crisanto ang mukha ng kanyang ama, ang mukha ng taong buong buhay siyang minahal at nag-aruga sa kanya. Muling umupo ang mag-ama sa bangko habang patuloy na tumutulo ang luha ni Ramon. Ramdam ni Crisanto na hindi pa rin makapaniwala ang tatay niya sa nangyari. Pero anak, paano nangyari to? Paano nakakakita ka na ngayon? Akala ko ba wala ng pag-asa na magamot pa ang mga mata mo? Saan ka ba nanggaling? At isang araw ka nawala. Tay, pasensya na po kayo kung hindi po ako nagpaalam kahapon. Nang malaman ko po kasing mataas ang lagnat nyo, ay naisip kong ako na lamang po ang kukuha ng panggatong sa gubat. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang pupunta sa gubat, anak. Delikado ron, lalo na't bulag ka. Dati, pero anong nangyari sa gubat, anak? Bakit napakatagal mo? Halos mabaliw ako sa kakahanap sa'yo. Tay, naligaw po ako sa gubat. Hindi ko na po nahanap ang daan palabas po ng gubat eh. Kaya nagpalakad-lakad po ko. Pero parang paikot-ikot lang po ako doon. Inabot na po ako ron ng gabi, tay. Tapos may narinig po akong kaluskos. May naramdaman po akong parang hayop na malaki. Tapos may mainit po na hininga sa mukha ko. Natakot po ako kaya sinaksa ko po agad siya ng itak. Tumakbo po ako ng tumakbo hanggang sa nadapa po ako at nawalan ng malay. Diyos ko, anak. Mabuti na lang at nakaligtas ka. Pero paano nangyari to? Paanong nawala ang pagkabulag mo? Tay, may nakilala po akong isang diwata. Ang pangalan niya po ay Amihan. Siya po ang nagligtas sa akin at nagbigay ng paningin sa aking mga mata. Natigilan si Ramon ng ilang segundo. Tila inaalam nito kung tama ba ang narinig nito mula sa kanyang anak. Diwata? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, anak? Opo, tay. Si Amihan po tumulong sa akin. Sinabi ko po sa kanya na ang tanging hiling ko po ay ang makita kayo at makatulong sa mga tao. Siguro po, naramdaman niya na totoo ang hiling ko. Kaya binigyan niya po ako ng paningin. Saglit na natahimik si Ramon at inisip ang mga sinabi ni Crisanto. Anak, totoo man o hindi ang diwata na sinasabi mo, nagpapasalamat ako sa Diyos sa nangyaring to. Isang milagro na tanggap natin, anak. Hindi ko po sasayangin ang biyayang ibinigay sa akin, tay. Niyakap ni Ramon si Crisanto ng mahigpit. Salamat, anak. Salamat sa Diyos at kay Amihan. Nanatiling magkayakap ang mag-ama. Puno sila ng pasasalamat sa biyayang natanggap nila na kung tutuusin ay masasabi ngang isang himala. Sa kabila ng lahat ng hirap, nagkaroon sila ng bagong simula na may dalang pag-asa at pananampalataya sa mas magandang bukas. Maagang nagising si Crisanto kinabukasan. Sa unang pagkakataon, nasilayan niya ang liwanag ng araw na sumisilip sa mga bintana ng kanilang bahay. Kitang-kita niya ang ganda ng paligid, ang mga punong kahoy at ang makukulay na mga bulaklak sa kanilang bakuran. Habang naghahanda ng almusal si Ramon, ay tumulong si Crisanto sa kanyang ama. Alam mo ba, anak? Sinabi ko kanina sa mga kapitbahay natin na nakakakita ka na. Abay, akalain mo hindi sila makapaniwala. Pero tuwang-tuwa sila, anak. Hindi ko lang sinabi na dahil sa isang diwata, kaya ka nakakakita ngayon. Baka kasi kung ano pang isipin nila eh. Pero kahit sila, iniisip na isang himala ang nangyaring ito, anak. Talaga po? Hindi na nga po ako makapaghintay na makita ang mga mukha ng kapitbahay natin eh. Lalo na po si Kuya Domeng na palagi kong binibigyan ng tinapay. Nako, siguradong matutuwa ang Kuya Domeng mo kapag nakita ka. Pagkatapos natin mag-almusal, ay magtungo ka sa bahay nila. Sige po, tay. Habang kumakain ng almusal, ay nagpatuloy ang pag-uusap ni na Crisanto at Ramon. Crisanto, anak,
Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Talaga namang napakasaya ko, anak. Ako nga rin po, Tay. Pero maraming salamat po sa inyo. Kasi po, hindi po kayo sumuko sa akin. Alam ko na mahirap po para sa inyo na magkaroon ng isang anak na bulag. Alam mo, sa totoo lang anak, hindi naman ako nahirapan. Kahit bulag ka dati, ay hindi ko inisip na isa kang pabigat. Ikaw ang nag-iisang dahilan kung bakit ako patuloy na nabubuhay simula nang iwanan tayo ng nanay mo. Nasaan po kaya si nanay ngayon? Sigurado po ako na kung nandito siya ay magiging sobrang saya niya rin, kagaya po ninyo, Tay. Ipagdasal na lang natin na kung nasan man siya, ay masaya siya, anak. Habang nag-aalmusal sina Crisanto at Ramon, ay may biglang kumatok sa pinto ng kanilang kubo. Tumayo si Ramon at binuksan ang pinto. Isang matangkad na lalaki ang pumasok na may dalang isang basket ng mga bagong pitas na mangga. Napakunot ang noo ni Crisanto dahil hindi niya kilala ang lalaki. Magandang umaga! Magandang umaga! May dala akong regalo para sa iyo, Crisanto. Nagliwanag ang mukha ni Crisanto nang marinig ang boses ng lalaki. Sigurado siya na si Doming yun. Kuya Doming, ikaw pala yan. Hala, ang gwapo niyo pala, Kuya Doming. Aba, teka, Crisanto. Paano mo naman nasabing gwapo ko? Eh ngayon ka palang nakakakita. Binubola mo naman ako niyan eh. Nagtawanan sila. Naupo si Doming at ipinatong sa lamesa ang basket. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na nakakakita ka na, Crisanto. Pero sobrang saya ko para sa'yo. Tinapik ni Doming ang balikat ni Crisanto. Nang dumampi ang palad ni Doming sa balat ni Crisanto, ay biglang namuti ang mga mata niya. At sa loob ng kanyang utak ay isang senaryo ang kanyang nakita. Nakita ni Crisanto sa pangitain niya na naglalakad si Doming sa gitna ng pilapil isang gabi habang dala ang isang lampara. Biglang lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang, matangkad, maitim, at may mahahabang kuko. Sumugod yon kay Doming at walang awang inatake ang lalaki. Nakarinig si Crisanto ng mga sigaw at ang tunog ng pagbaon ng mga kuko sa laman. Bumalik sa kamalayan si Crisanto. Hingal na hingal siya at nanginginig ang buong katawan. Crisanto! Crisanto, ayos ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Kuya Doming, huwag po kayo maglalakad sa pilapil tuwing gabi. Ha? Abay bakit naman? Ano bang meron? Basta po kuya, pakiusap po. Masama po ang kutob ko. Ang seryoso mo naman, Crisanto. Pero sige na, para sa kapayapaan ng isip mo, hindi ako maglalakad doon tuwing gabi. O sige Ramon, Crisanto, babalik na muna ako sa bahay ha. Mag-iingat kayo. Pagkaalis ni Doming ay napansin ni Ramon ang namumutlang muka ni Crisanto. Anak, ano nangyari? Bakit bigla namuti ang mga mata mo nang hinawakan mo si Doming? Tay, para pong nakakita ko ng pangitain eh. Nakita ko po si Kuya Doming na naglalakad po sa pilapil. Tapos bigla po siyang inatake ng isang nakakatakot na nilalang. Ano? Teka, paano mo nakita yun? Hindi ko rin po alam eh. Pero parang totoo po yung nakita ko. Nararamdaman kong mangyayari po yun. Kaya sinabi ko po sa kanya na huwag siya maglalakad sa pilapil tuwing gabi. Naging seryoso si Ramon sa narinig, habang si Crisanto naman ay hindi nawala ang kaba na nasa dibdib niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nakakakita ng ganoong pangitain. Nang sumunod na araw, habang nagkakape sina Crisanto at Ramon sa harap ng bahay, ay humahangos na dumating si Doming. Magandang umaga, Ramon, Crisanto. Aba, Doming, ang aga mo yata ngayon ha. Magkape ka muna. Salamat, pero hindi na. May kikwento lang ako sa inyo. Lumapit si Doming sa kanila at naupo sa isang bangkong kahoy. Crisanto, maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa babala mo kahapon, baka wala na ako ngayon. Ha?
Ano pong ibig niyong sabihin, Kuya Doming? Alam mo kasi kagabi, galing ako sa kabilang bayan. Nang pauwi na ako, naalala kong sinabi mo sa akin na huwag dumaan sa Pilapil. Kaya kahit mas mahaba ang ruta, doon ako sa kalsada dumaan. Tapos kaninang madaling araw, may natagpo ang patay sa Pilapil. Diyos ko, hindi kayo maniniwala. Parang aswang ang pumatay. Wasak ang katawan at sugat-sugat ang biktima. Kung dumaan ako ron, siguradong ako nang napatay ng aswang. Aswang? Ano po yun, Kuya Doming? Crisanto, aswang ang tawag sa nilalang na kumakain ng tao. Tao sila sa umaga, pero nagiging halimaw sa gabi. Malakas, mabilis, at nakakatakot ang anyo nila. Diyos ko, mabuti na lang at nakinig ka kay Crisanto, Doming. Kundi, baka hindi mo na may kikwento yan sa amin ngayon. Oo nga, Ramon eh. Kaya naniniwala ako na may kakaibang kakayahan si Crisanto. Nakikita niya ang mangyayari sa hinaharap. Malaking tulong yan, hindi lang sa inyong mag-ama. Pero, paano mo ba nagagawa yun, Crisanto? Hindi ko rin po alam, Kuya Doming. Nagulat lang din po ako sa nakita ko nang hawakan niyo po ako. Crisanto, sa tingin ko, magagamit mo ang kakayahan na yan. Pwede kang tumulong sa mga tao. O baka nga, pwede kang kumita ng pera. Nagkatinginan sina Ramon at Crisanto. Pareho silang nagulat sa mungkahi ni Doming. Doming, hindi ko kailangan gawing negosyo ang kakayahan ng anak ko. Nagsuggest lang naman ako, Ramon. Saka wala naman masama kung pagkakakitaan niyo ang kakaibang kakayahan ni Crisanto. Pero, subukan mo nga ulit sa akin, Crisanto. Ano kaya ang nakikita mo para sa akin? Pilit nanginitian ni Crisanto si Doming, pero bakas ang alinlangan sa kanyang muka. Hinawakan niya ang kamay ni Doming at pumikit. Ilang sandali pa ay nagsalita siya. Meron po ako nakita, Kuya Doming. Kailangan niyo pong anihin ngayon ng mga kamatis niyo. Teka, bakit naman? Abay, masyado pa maaga para anihin ko mga bunga ng aking mga tanim na kamatis. Bakit? Ano ba nakita mo, Crisanto? Kung hindi niyo po yun aanihin ngayon, mapepeste po mga yun bukas. Sayang naman po ang pinaghirapan niyo. Mauuwi lang po sa wala. Kung pagkakatotoo sinabi mo, Crisanto, mapapatunayan natin na talagang may espesyal kang kakayahan. Tumayo si Doming at nagpaalam. Sige, aalis na ako. Babalitaan ko kayo bukas. Salamat ulit ha, Crisanto. Habang papalayo si Doming, muling nag-usap ang mag-ama. Anak, sigurado ka ba sa sinabi mo kay Doming? Mapepeste talaga ang mga kamatis niya. Tay, hindi ko po alam eh. Pero yun po nakita ko nang hawakan ko po ang kamay ni Kuya Doming. Anak, kakaiba nangyayari sa'yo. Pero tandaan mo, gamitin mo ang kakayahang yan para sa kabutihan ng lahat. Nagkatinginan ang mag-ama. Alam ni Crisanto na pareha silang naguguluhan sa bagong tuklas na kakayahan na meron siya. Nang sumunod na araw, muling nagpunta si Doming sa bahay ni Crisanto. Excited si Crisanto na malaman kung nagkatotoo ang pangitain na nakita niya kay Doming nung nakaraang araw. Malaki ang ngiti ni Doming nang humarap kina Crisanto at Ramon. Crisanto, tama ka! Napeste nga mga tanim kong kamatis! Eh bakit parang ang saya niyo pa po, Kuya Doming? Dahil yun sa napatunayan ko na totoo nga mga pangitain mo. Sinadya kong hindi talaga anihin kahapon ang mga kamatis ko para lang malaman kung totoo ang hula mo. Ayun, pagising ko kaninang umaga, puno ng uod at bulok na ang karamihan sa mga bunga ng tanim kong kamatis. Diyos ko, Doming, bakit mo pa kasi sinubukan? Sayang naman ang mga tanim mo. Oo nga eh. Pero ngayon, kumbinsido na ako, Crisanto. Ang kakayahan mo ay totoo at hindi basta-basta. Kaya mo talagang makita ang mangyayari sa hinaharap. Pasensya na po kayo, Kuya Doming. Hindi ko naman po gusto mangyari yun sa mga tanim niyo eh. Nako, hindi mo kasalanan yung Crisanto. Wala kang kasalanan. Pero naiisip ko lang, pwede mo talagang gamitin yung kakayahan mo para tumulong sa mga tao at kumita rin, hindi ba? Doming,
Mahirap yung sinasabi mo eh. Hindi basta-basta gagamitin mo lang ang ganitong klaseng kakayahan. Nako Ramon, malay mo, ito na ang simula ng magandang buhay niyong mag-ama. Pag-isipan niyo pa rin ang sinabi ko. Pagkatapos ng usapan, umalis na si Doming. Naiwan sina Crisanto at Ramon na nag-iisip sa mga sinabi ni Doming. Hindi na nawala sa isip ni Crisanto ang sinabi ni Doming. Nagdalawang isip siya kung gagamitin ba niya ang kakaiba niyang kakayahan para kumita ng pera. Kaya sa araw na yon ay nagdesisyon siyang magtungo sa gubat para makausap si Amihan. Nang nasa gubat na siya, ay huminto siya sa lugar kung saan siya natagpuan ni Amihan. Luminga siya sa paligid at umaasa siya na magpapakita sa kanya ang babaeng engkantada. Amihan? Amihan, nandito ka ba? Gusto sana kitang makausap. Tahimik ang paligid. Ilang sandali pa, may malamig na hangin na dumaan at mula sa likod ng isang puno ay lumabas si Amihan. Crisanto, bakit mo ako hinahanap? Amihan, maraming salamat po ulit sa binigay niyong paningin sa akin. Pero may gusto po sana akong itanong eh. Ano yun, Crisanto? Kasama po ba sa pagbibigay niyo sa akin ng paningin ay ang kakayahan na makita ang mangyayari sa hinaharap? Oo, Crisanto. Ang liwanag na ibinigay ko sa'yo ay hindi lamang para makita ang mundo, kundi para makita mo rin ang mga bagay na paparating pa lang. Napalunok si Crisanto. Bakas ang pagtataka at takot sa kanyang muka. May itatanong din po sana ako sa inyo. Pwede ko po bang gamitin ang kakayahan na to para kumita po ng pera? Oo naman. Pero ito ang tandaan mo, Crisanto. Ang kakayahan mong ito ay para lamang sa kabutihan. Hindi to gagana kung ang taong magpapahula sa'yo ay may masamang intensyon. Naiintindihan ko po. Maraming salamat po ulit, engkantadang Amihan. Crisanto, gamitin mo ang regalong ito ng maayos. Tandaan mo, ang liwanag ay hindi para sa pansariling interes, kundi para magbigay ng liwanag sa ibang tao. Kasabi nun ni Amihan ay nagliwanag ito at naglaho. Naiwang mag-isa si Crisanto, ngunit puno ng pag-asa at determinasyon ang kanyang puso. Tahimik siyang nangako na gagamitin niya ang kakayahan na yon para sa kabutihan at makatulong sa ibang tao. Masaya at magaan ang loob ni Crisanto nang umuwi siya sa bahay nila mula sa gubat. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay naabutan niya ang kanyang tatay na si Ramon na abala sa pagsisibak ng panggatong na kahoy. Lumapit siya sa kanyang ama at huminto ito sa kanyang ginagawa. Saan ka galing, Crisanto? Ang tagal mong nawala, anak ka. Sa gubat po ako nagpunta, tay. Kinausap ko po si Amihan. Yung po bang diwata po na tumulong sa akin para po makakita ko? Oh, anong pinag-usapan niyo, anak? Nakumpirma ko po, tay, na si Amihan po nagbigay sa akin ng kakayahan na makita ang mangyayari sa hinaharap. Eh bakit ka raw niya binigyan ng ganong klaseng kakayahan? Anong layunin niya? Sabi niya po sa akin, dahil nararamdaman daw po niya ang kabutihan ng puso ko at pwede ko raw pong gamitin ang kakayahan na to para makatulong daw po sa iba. Pumayag po siya na gamitin ko rin to para kumita po ng pera. Pero kailangan po, sa kabutihan lang po gagamitin. Crisanto, sigurado ka ba dyan, anak? Hindi birong bagay ang ganyan. Kapag ginamit mo ang kakayahan na yan para kumita ng pera, ay mag-iiba na ang takbo ng buhay mo. Tay, baka ito na po ang pagkakataon natin para umayos ang buhay. Pangako po, gagamitin ko ito ng maayos at para lang sa mabuting layunin. Tumango na lamang si Ramon. Kahit ramdam ni Crisanto na may pag-aalinlangan ang tatay niya sa nais niyang gawin, ay naramdaman pa rin niya ang pagsuporta nito sa kanya. Kinabukasan, sinimulan ni Crisanto ang kanyang panguhula. Dinalaw siya ng ilang tao sa baryo Palaypay upang magpahula. Ang unang nagpahula sa kanya ay isang magsasaka.
Tinanong nito kay Crisanto kung makabubuti ba kung mag-aani agad ang mga ito. Nang hawakan ni Crisanto ang kamay ng magsasaka, ay sinabi niya na mas makakabuti kung mag-aani na ito sa susunod na araw dahil may paparating na malakas na ulan. Nagpasalamat ang magsasaka at nagbigay ng maliit na halaga bilang pasasalamat kay Crisanto. Sa sumunod na mga linggo ay dumami pa ang mga tao na nagpapahula kay Crisanto. Nagiging kilala na siya sa baryo bilang isang mahusay na manghuhula. Kahit maliit lamang ang nakukuha ni Crisanto sa bawat taong hinuhulaan niya, ay malaki na rin yun dahil sa dami ng magpapahula sa kanya. Crisanto anak, hindi ko akalain na ganito magiging buhay natin. Salamat po talaga kay Amihan, Tay. Pero hindi ko pa rin po magagawa ito kung hindi niyo po ako sinusuportahan. Hanggat nakikita kitang masaya sa ginagawa mo, ay susuportahan kita anak. Pero hindi ka ba napapagod? Halos araw-araw ay dinadagsakan ng mga tao. Napapagod naman po, Tay. Pero kaya ko pa naman po. Iniisip ko na lang po yung perang kikitain natin. Malaking tulong po kasi yun. Sana po makaipon na po tayo, no? Para mapaayos na po natin tong kubo. Dahil sa kita ni Crisanto, nakabili sila ng bagong damit, mga pagkain at mga gamit sa bahay. Hindi sila naging mayaman, ngunit unti-unti nilang naranasan ang ginhawa. Patuloy pa rin silang nag-ipon upang maipagawa at mapalaki nila kahit paano ang kanilang bahay. Isang hapon, kasalukuyang nagpapahinga si Crisanto sa ilalim ng punong mangga malapit sa kanilang bahay. Lumapit sa kanya si Ramon na may dalang merienda. Tapos na kasi ang panghuhula ni Crisanto para sa araw na yon. Maya-maya pa ay dumating ang isang hindi pamilyar na lalaki. Matangkad, kayumanggi ang kutis at may matalas na tingin. Nakasuot ito ng kupas na damit at may dalang isang maliit na bag. Ikaw ba si Crisanto? Ang batang manghuhula? Opo, ako nga po. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Gusto ko magpahula sa'yo. Pasensya na. Pero tapos na ang panghuhula ng anak ko sa araw na ito. Bumalik ka na lang bukas ng umaga. Nagmula pa ako sa malayong lugar. Sayang naman ang ipinunta ko dito kung hindi ako mahuhulaan ni Crisanto. Tay, ayos lang po. Huhulaan ko na lang po siya. Sigurado ka ba anak? Oras ito ng pahinga mo. Ayos lang po. Mabilis lang naman po ito. Inimbitahan ni Crisanto ang lalaki na maupo sa bangkong kahoy sa tabi ng puno. Tinanong niya ang lalaki kung ano ang pangalan nito at nalaman niyang Lucero ang pangalan ng lalaki. Hinawakan ni Crisanto ang kamay ni Lucero. Nang magdikit ang kanilang mga balat ay may naramdaman kagad si Crisanto na parang malamig na hangin na pumasok sa kanyang katawan. Ano pong gusto niyong ipahula o itanong sa akin, Kuya Lucero? Magtatagumpay ba ako sa plano kong gawin? Pumikit si Crisanto. Sa kanyang isipan ay nakita niya si Lucero sa isang madilim na lugar at nakatayo sa harap ng maraming tao na tila takot na takot. Ngunit ang buong paligid ay nagpapahiwatig ng tagumpay dahil sa malaking ngiti ni Lucero. Pagkatapos ng ilang sandali, ay muling ibinukas ni Crisanto ang kanyang mga mata. Opo, magtatagumpay po kayo sa plano niyo. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lucero. Salamat. Yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Marami akong naririnig tungkol sa'yo, Crisanto. Sabi nila, ay mahusay ka raw na manghuhula. Kaya naniniwala ako sa iyong sinabi. Tumayo si Lucero at inayos ang bag sa balikat. Naglabas ito ng pera at inabot kay Crisanto. Matapos yun, ay naglakad na si Lucero palayo. Nak, ano nakita mo dun sa lalaki? Hindi ko po alam eh. Basta nakita ko po na kung ano man po ang plano ni Kuya Lucero, ay magtatagumpay siya. Pero tay, alam niyo po, may kakaiba po akong naramdaman sa kanya. Parang mabigat po, tay.
Parang may mali. Baka dapat hindi mo na lang siya inulaan, anak. Sana tama po ang ginawa ko, Tay. Sana nga, anak. Sana nga. Habang naglalakad papalayo si Lucero, ay lumingon ito saglit at ngumiti kay Crisanto. Ang ngiting yun ay nagbigay ng kakaibang kilabot kay Crisanto at hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang kanyang naramdaman. Isang umaga, katatapos lang nila Crisanto at Ramon na mag-almusal, nakatayo si Crisanto sa tabi ng pinto at nakatanaw sa mga taong dumadaan sa harap ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang sandali, ay lumapit si Ramon kay Crisanto at inakbayan siya nito. Anak, malaki na ang naitutulong ng panguhula mo sa atin. Pero naisip mo ba ang tungkol sa pag-aaral mo? Iniisip ko nga po yun, Tay. Gusto ko po mag-aral ulit sa susunod na taon. Alam ko po na iba pa rin kapag meron ako natapos. Bakit hindi pa ngayong taon, anak? Bakit kailangan hintayin mo pa ang susunod na taon? Gusto ko po mag-ipon muna. Ayoko pong pumasok ng kulang sa gamit o baon. Gusto ko po makatulong sa mga gastusin natin habang nag-aaral po. Pero anak, hindi ka ba natatakot na masanay ka na sa panguhula? Alam mo, baka dumating ang araw na hindi ka na makabalik sa eskwela dahil dito. Tay, pangarap ko po talaga makaahon tayo sa kahirapan. Gusto ko po magkaroon ng trabaho na may regular na sahod. Hindi ko po kaya manghula habang buhay. Yan ang gusto ko sa iyo, Crisanto. Hindi ka nawawalan ng pangarap. Pero tandaan mo, anak, kahit anong mangyari, nandito lang ako para suportahan ka. Salamat po, Tatay. Kaya sa susunod na taon ha, mag-aaral ka na ulit. Opo, pangako po. Mag-aaral na po ko ulit sa susunod na taon. Sa paglipas ng mga araw, ay nagpatuloy si Crisanto sa kanyang panguhula. Ngunit sa kanyang isipan ay malinaw ang direksyon na nais niyang tahakin, ang pagbabalik sa pag-aaral upang tuparin ang pangarap niyang maginhawang buhay para sa kanila ng kanyang ama. Isang umaga, nagbabasa si Crisanto ng libro na binili niya sa bayan. Kapag walang nagpapahula sa kanya, ay pinipili niya ang magbasa bilang paghahanda sa pagbabalik niya sa paaralan sa susunod na taon. Siya lang ang mag-isa sa bahay dahil nasa trabaho ang kanyang tatay. Ramdam niya ang kapayapaan ng umaga, ngunit natigilan siya nang may narinig siyang malalakas na yabag mula sa labas. Bago pa man siya makalapit sa pinto upang alamin kung sino ang nasa labas, ay malakas nang bumukas ang pinto at nagulat siya nang walang paalam na pumasok si Lucero. Bakas sa mukha nito ang galit. Napansin din niya ang mga sariwang sugat nito sa iba't ibang parte ng katawan. Crisanto! Kuya Lucero, ano pong ginagawa niyo rito? Akala mo ba hindi kita babalikan? Sinabi mo na magiging matagumpay ako. Pero ano? Halos lahat ng alagad ko ay napatay. Ano pong sinasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Ang plano kong salakayin ng isang malayong bayan kasama ang mga alagad ko. Sinabi mo magtatagumpay kami. Pero imbis sa tagumpay, pagkatalo ang inabot namin. Plano? Bakit? Ano po bang plano niyo? Ang mga alagad kong aswang, halos naubos sila nang umatake kami sa isang lugar. Akala mo ba, magpapahula lang ako sa iyo ng basta-basta? Ginamit kita para tiyakin ang tagumpay ng pagsalakay namin. Pero dahil sa'yo, pinatay sila ng mga tao sa bayan na yon. Aswang? Ano pong sinasabi niyo? Hindi ko po talaga kayo maintindihan. Oo, Crisanto. Ako ang pinuno ng mga aswang. Ang hula mo naging dahilan ng kabiguan ko. At ngayon, pagbabayaran mo yon. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam na ganun pala ang plano niyo. Wala akong pakialam. Dahil naniwala ako sa hula mo. Kaya halos naubos sa mga alagad ko. Kaya ngayon, ikaw ang magdurusa. Hindi lang ikaw. Pati ang mga tao dito sa Baryo Palaypay. Gagawin kong impyerno ang lugar na ito. Para mo ng awa, Kuya Lucero.
Huwag mo nang idamay ang mga tao dito. Sa akin na lang kayo magiganti. Huli na, Crisanto. Ipinahamak mo ko. Kaya ipapahamak ko rin ang lahat ng mga taong mahalaga sa'yo. Huwag, Kuya Lucero. Pakiusap. Maganda ka, Crisanto. Ang araw ng pag-iiganti ko ay paparating na. Lumabas si Lucero at naiwan si Crisanto na nanginginig sa takot. Napaupo siya sa sahig. Hawak niya ang kanyang dibdib at nahihirapan siyang huminga. Sa kanyang isipan, naglalaro ang tanong kung paano niya mapipigilan ang paparating na panganib na dala ni Lucero. Tahimik na nakaupo si Crisanto sa isang sulok ng kanilang sala habang iniisip niya pa rin ang mga sinabi ni Lucero. Hindi siya makapaniwala na isang aswang pala ang kanyang hinulaan. Naputol ang kanyang malalim na pag-iisip nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Ramon na may dalang supot na puno ng gulay. Agad nitong napansin ang takot sa mukha ni Crisanto. May pag-aalala itong lumapit sa kanyang anak. Crisanto, ano nangyari? Bakit parang takot na takot ka? Tumingin si Crisanto kay Ramon. Nanginginig ang labi niya habang pilit na bumubuo ng mga salita. Tay, bumalik po rito kanina si Kuya Lucero. Lucero? Yung nakakatakot na lalaki na nagpahula sa'yo? Oh, anong ginawa niya? Galit na galit po siya, Tay. Sinabi niyang hindi raw nagkatotoong hula ako sa kanya. Sinabi ko po na magiging matagumpay ang plano niya. Pero hindi po yun nangyari. Ano ba kasing plano niya at galit na galit siya sa'yo? Tay, isa po siyang aswang. Pinuno po siya ng mga aswang. Ang plano pala niya ay ang pagsalakay nila ng mga alagad niya sa isang lugar. Sabi niya, halos lahat po ng alagad niya ay pinatay ng mga tao. Diyos ko, Crisanto. Kaya pala iba ang pakiramdam natin sa Lucero na yun. Dahil isa pala siyang aswang. Hindi ko po alam, Tay. Hindi ko po alam na ganun pala ang plano niya. Sinabi rin po niya na dahil sa akin, ay madadamay ang mga tao dito sa Baryo Palaypay sa paghihiganti niya sa akin. Napatayo si Ramon. Nagpalakad-lakad ito sa sala habang mataman na nag-iisip. Nakakabahala to, Crisanto. Pero, hindi kita pababayaan. Kahit ano pang mangyari, poprotektahan kita, anak. Salamat po. Pero sino naman po magpoprotekta sa mga tao dito? Tay, hindi ko kayang makita silang masaktan ng dahil sa akin. Kaya nating gawan to ng paraan, anak. Hindi natin hahayaang mangyari ang sinasabi niyang paghihiganti. Saglit na natahimik si Crisanto. Unti-unti niyang napagtanto ang nangyari. Ngayon, ay alam ko na kung bakit ako nagkamali sa hula ko. Sabi ni Amihan, hindi gagana ang kakayahan ko kapag masama ang intensyon na magpapahula. Yun nga siguro ang dahilan kung bakit hindi nagkatotoong hula mo kay Lucero, anak. Natatakot po ako, Tay. Hindi lang para sa atin, kundi para sa buong Baryo Palaypay. Crisanto, anak. Malakas ang loob ng mga tao dito. Magkakapit-bisig tayong lahat. Pero kailangan natin maganda. Tumango si Crisanto. Bakas pa rin ang takot sa kanyang muka. Alam niyang may paparating na panganib at hindi niya maaaring takasan yon. Lumipas ang ilang gabi na halos hindi makatulog si Crisanto. Pakiramdam niya, anumang oras ay sasalakay na sa lugar nila sina Lucero at ang mga alagad nito. Isang gabi, mahimbing na natutulog si Crisanto at Ramon sa kanilang maliit na kwarto. Naputol ang katahimikan nang marinig nila ang malakas na sigaw mula sa labas. Magkakasabay na nagising ang mag-ama dahil sa ingay na yon. Saklolo! Medyo ako! Saklolo! Tay, may tao sa labas. Si Kuya Doming yata yun. Agad na bumangon si Ramon at sinindihan ang lampara. Kasunod nun ay narinig nila ang malakas na pagkatok ni Doming. Inunahan ni Crisanto ang tatay niya sa pagbubukas ng pinto. Bumungad sa kanya si Doming na pawisan at takot na takot. Hingal na hingal ito habang nakahawak sa dibdib. Oh, Kuya Doming! Ano nangyari sa'yo?
Inatake ako ng aswang sa bahay ko. Sa bubong siya pumasok. Buti na lang nakatakas ako. Napatitig si Crisanto kay Doming at ramdam niya ang kaba sa boses nito. Agad niya itong pinapasok at isinarado niya ang pinto. Maya-maya pa ay narinig nila ang mahinang yabag sa bubong. Napatingala silang lahat. Sigurado ako na aswang niya nasa bubong niyo. Kinuha ni Ramon ang itak mula sa gilid ng pinto at akmang lalabas. Mabilis itong hinawakan ni Crisanto sa braso. Tay, wag na po! Baka masaktan po kayo kung lalabas pa kayo! Wala akong pakialam. Hindi ko hahayaan na pasukin tayo ng halimaw na yon. Biglang bumukas ang bintana ng malakas. Isang nilalang na may mahahabang kuko at mapupulang mga mata ang pilit na pumasok mula roon. Sabay na napasigaw sa takot sina Crisanto at Doming. Mabilis na sinugod ni Ramon ang aswang na nasa bintana at tinaga nito yon sa balikat. Napasigaw ang aswang at mabilis na tumakas palayo. Nag-iwan pa yun ng dugo sa gilid ng bintana. Bumalik ka rito! Hayop ka! Papatayin talaga kita! Umupo si Doming sa papag. Nanginginig pa rin ang katawan. Dahan-dahan namang naupo si Crisanto sa tabi nito. Kuya Doming, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yun, Crisanto? Ako po ang may kagagawan kung bakit may aswang na umaatake ngayon dito sa Baryo Palaypay. Teka, anong ibig mo sabihin? Sa pagkakataon na yon, ay nagdesisyon si Crisanto na sabihin kay Doming ang tungkol kay Lucero at ang dahilan kung bakit ito umaatake sa kanilang baryo. Labis na nagimbal si Doming sa mga salitang narinig nito kay Crisanto. Kaya pala nagsimula ng umatake ang aswang dito sa Baryo Palaypay. Anak ng tinapaw, dapat tayo mag-ingat. Pero paano tayo lalaban sa kanila? Hindi ko po alam, Kuya Doming. Pero hindi tayo dapat sumuko. Buong magdamag nagising silang tatlo. Nangangamba sila na baka bumalik ang aswang na kanina ay umatake sa kanila. Nakaupo lang sila sa saig. Hindi nila maitatanggi na lahat sila ay natatakot, pero sa kabila nun ay handa silang harapin ang kahit na anong panganib na darating. Simula nang mangyari ang pag-atake na yon ng aswang, ay mas lalong hindi na nakatulog sa gabi sina Crisanto at Ramon. Tuwing umaga ay palaging hinahasa ni Ramon ang itak nito dahil yun lamang ang sandata na meron sila upang ipagtanggol nila ang kanilang mga sarili laban sa mga aswang at kay Lucero. Isang gabi, maagang nagsarado ng mga bintana at pinto sina Crisanto. Bago sila humiga upang matulog, ay hindi nila kinalimutan ang magdasal para sa kanilang kaligtasan at maging sa lahat ng nakatira sa Baryo Palaypay. Habang nakahiga ang mag-ama, ay may kakaibang naramdaman si Crisanto. Tay, pakiramdam ko, may hindi magandang mangyayari ngayong gabi. Kanina pa po talaga ako kinakabahan eh. Kaya nga kailangan natin maging handa palagi, anak. Huwag kang matatakot, Crisanto. Lalaban tayo kung kinakailangan. Maya-maya pa ay bigla nilang narinig ang isang malakas na sigaw mula sa labas. Sinundan yun ng nakakakilabot na paghalakhak at pag-angil ng mga aswang. May mga taong humihingi ng tulong habang takot na takot. Agad na tumayo si Ramon. Kinuha nito ang itak nito at sumilip sa bintana. Anak nang, ang daming aswang sa labas, anak! Sumilip din si Crisanto. Nakita niya ang isang grupo ng mga aswang na umaatake sa mga tao sa pangunguna ni Lucero. Nakakatakot ang anyo ng mga ito. Mahahaba ang kuko, pulang-pula ang mga mata, at mabangis ang mga ngiti. Nagsimula ng magtakbuhan ang mga tao. Ang iba'y may dalang mga patalim at sulo ng apoy. Ngunit karamihan ay takot na takot at walang laban sa mababangis na aswang. Crisanto, anak, dito ka lang sa loob ng bahay. Ako nang bahalang lumabas. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang ilang kalalakihan sa baryo na handang harapin at labanan ang mga aswang. Mabilis na lumabas si Ramon sa kanilang bahay habang si Crisanto naman ay nakasilip lamang sa bintana.
Nagsimula ang laban ng mga taga-baryo Palaypay sa mga aswang. Ang ilan ay ginamit ang apoy sa sulo upang paatrasin ang mga aswang. Si Ramon naman, kasama ang ilang kalalakihan, ay matapang na hinarap ang mga aswang at si Lucero. Hindi na napigilan ni Crisanto ang sarili na huwag makisali sa laban. Kinuha niya ang sibat na matagal niya nang itinatago sa likod ng kanilang bahay at lumabas siya na dala yun. Laking gulat ni Ramon nang makita niya si Crisanto. Crisanto, anak! Ano ginagawa mo rito? Ang sabi ko sa'yo, doon ka lang sa loob ng bahay! Hindi ko po kayang walang gawin, Tay. Ako po ang dahilan ng kaguluhan na ito. Kaya dapat po meron akong gawin. Napakatigas ng ulo mo, anak! Kung ganun, pantayan mo ang likod ko! Opo, Tay. Sa kabila ng kanilang lakas ng loob, marami sa mga tao ang bumagsak sa kamay ng mga aswang. Ang ilan ay kinakaladkad palayo, habang ang iba naman ay walang awang pinaslang. Ang sigawan at iyakan ay naghalo sa dilim ng gabi. Sa gitna ng laban, biglang sumulpot si Lucero sa harapan ni Crisanto habang may malaking ngising na kapaskil sa labi nito. Crisanto, nakikita mo ba ang ginawa mo? Umpisa pa lang ito ng aking pag-iiganti. Itigil mo na to, Lucero. Huwag ka naman damay ng iba pa. Dahil sa'yo, marami sa mga alagad ko nawala. Kaya ngayon, babawi ako. Uubusin ko ang mga tao rito at ikaw ang iuhuli ko. Ikaw at ang mahal mong ama. Napuno ng galit at takot ang puso ni Crisanto. Hindi mo kami matatalo, Lucero. Lalaban kami. Tignan natin kung hanggang kailan nyo kaya ang pwersa namin. Muling umatake ang mga aswang ng mas mabangis at mas mabilis. Sa kabila ng takot, patuloy na lumaban sina Ramon at Crisanto kasama ang mga natitirang tao sa baryo. Ngunit habang tumatagal, mas marami ang bumabagsak at ang baryo ay napupuno ng kawalan ng pag-asa. Habang nakikipaglaban, ay hindi na napigilan ni Crisanto ang umiyak habang pinagmamasdan ang kaguluhan. Nadurog ang puso niya nang makita na maraming tao ang namatay sa kamay ng mga aswang. Sa gabing iyon, ang baryo Palaypay ay tila naging isang impyerno. Ngunit sa kabila ng dilim, nanatili ang pag-asa sa puso ni Crisanto na magagawa nila ng paraan na matigil ang paghahari ng lagim ni Lucero sa kanilang lugar. Makalipas ang ilang sandali, ay unti-unti nang umalis ang mga aswang kasama si Lucero. Nakita ni Crisanto ang ilang tao na sugatan at ang iba naman ay wala ng buhay. Nasa gitna ng lahat si Crisanto, nanginginig ang buo niyang katawan habang iniikot niya ang tingin sa paligid. Maya-maya pa ay lumapit si Ramon sa kanya. Ang dami pong pinatay na mga aswang, Tay. Alam kong masakit ito para sa iyo, Crisanto. Pero kailangan natin magpakatatag. Kasalanan ko po ito eh. Kasalanan ko to, Tay. Kung hindi ko sinabi kay Lucero na magtatagumpay ang plano niya, hindi mangyayari to. Hindi sana siya magagalit sa akin sa buong baryo Palaypay. Crisanto, anak, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo alam na masama pala ang plano niya. Hindi mo kasalanan kung bakit ito ginagawa ni Lucero. Hindi mo kasalanan ang ginawa ni Lucero at ng mga alagad niya dito sa ating baryo. Lalo pang napahagulgol si Crisanto habang nasa bisig ng kanyang ama. Tay, paano ko maitatama ang lahat ng ito? Kailangan natin magpatuloy, anak. Magtiwala ka. Makakahanap tayo ng paraan. May awa ang Diyos. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Crisanto. Umalas siya sa yakap ng kanyang ama at tumingin dito. Tay, si Amihan po! Si Amihan! Oh, anong tungkol kay Amihan, anak? Baka po matulungan niya ako para makahanap po ng paraan upang pigilan si Lucero. Kung tama ang sinasabi mo, anak, maganda nga siguro na humingi ka ng tulong sa kanya. Kailangan ko pong kausapin kagad si Amihan. Siya na lang po ang pag-asa natin. Tumango si Ramon at hinawakan sa balikat si Crisanto. Kung ano man ang desisyon mo, Crisanto,
susuportahan kita. Sa gabing iyon, inisip ni Crisanto na sana ay matulungan sila ni Amihan. Naniniwala siya na merong kakayahan at kapangyarihan ang naturang diwata upang bigyan ng tuldok ang kasamaan na dala ni Lucero sa baryo Palaypay. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Crisanto. Paggising na paggising niya ay agad siyang naglakad patungo sa gubat. Agad siyang nakarating sa lugar kung saan niya huling nakausap ang mabait na diwata. Luminga siya sa paligid at naramdaman niya ang presensya ni Amihan. Amihan, kailangan ko ang tulong niyo. Sa una ay katahimikan ang sumagot kay Crisanto. Maya-maya pa ay humangin ng malakas at nagtipon-tipon ang mga tuyong dahon sa harapan ni Crisanto at mula roon ay lumitaw si Amihan. Ang mukha ng diwata ay napuno ng lungkot nang makita ang bigat sa muka ni Crisanto. Crisanto, anong nangyari? Bakit tila ikaw ay balisa? Sinasalakay po ng mga aswang ang baryo Palaypay sa pangunguna ni Lucero. Maraming tao po ang namatay at ang sabi po ni Lucero ay hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatay lahat ng tao sa lugar namin. Labis na masakit marinig ang sinapit ng inyong baryo. Ramdam ko na pinahihirapan ka ng iyong konsensya. Bakit, Crisanto? Kasi po, nagkamali ako. Nagkamali po ako sa hula ko kay Lucero. Ako po ang sinisisi niya kung bakit halos naubos ang lahat ng alagad niyang aswang. Sa hula ko po kasi sa kanya, ay nakita ko na magtatagumpay siya sa pagsalakay sa isang lugar. Pero hindi po yun nangyari. Kaya kasalanan ko po ang lahat. Crisanto, wala kang kasalanan. Ang kakayahang ibinigay ko sa iyo ay may hangganan. Hindi nito saklaw kapag masama ang intensyon na magpapahula. Ang kasamaan ni Lucero ay hindi mo responsibilidad. Pero, diwatang Amihan, kung hindi ko po siya idulaan, baka hindi po ito nangyari. Kaya po ako nandito ay hihingi po ako ng tulong sa inyo. Hindi ko na po alam kung paano ko po poprotekta ng aming baryo laban po sa mga aswang. Sandaling tumahimik si Amihan at tila nag-isip. Pagkatapos ay inilihad nito ang isa nitong kamay at mula roon ay lumitaw ang isang maliit na bato na ang hugis ay parang luha. Kumikinang yon sa pamamagitan ng pagtama roon ng sikat ng araw. Ano po yan? Crisanto, isa itong makapangyarihang mutya na kami lang na mga diwata ang nagmamayari. Kapag nilunok mo ito, magkakaroon ka ng lakas at bilis na lampas sa kayang gawin ng karaniwang tao. Ang bawat sandata na hahawakan mo ay magiging makapangyarihan at walang aswang ang makakasugat sa'yo. Totoo po ba? Kung ganun, kaya ko na pong protekta ng baryo sa pamamagitan po ng mutya na yan? Oo, ngunit may kabayaran, Crisanto. Sa oras na mapatay mo si Lucero, ay muli kang mabubulag. Tigilan si Crisanto. Hindi agad siya nakapagsalita ng ilang segundo. Nang mapagtanto niya ang sinabi ni Amihan, ay muli siyang nagsalita. Tama po ba ang narinig ko? Mabubulag po ulit ako sa sandaling mapatay ko na si Lucero? Tama ang iyong narinig, Crisanto. Lahat ng ibinibigay naming mga diwata sa tao ay may kapalit. Kaya pag-isipan mo munang mabuti ang magiging desisyon mo. Mataman na nag-isip si Crisanto. Kalaunan ay tumango siya ng may kasamang determinasyon. Diwatang Amihan, tatanggapin ko po ang mutya. Wala na po akong pakialam kahit mabulag po ulit ako. Basta maligtas ko lang ang lahat ng tao mula kay Lucero. Kung ganon, kunin mo na ang mutya. Sa'yo na ito, Crisanto. Hinuha ni Crisanto ang mutya mula sa kamay ni Amihan. Ang liwanag nun ay mas lalong tumindi. Sandali niyang tinitigan ang mutya. Maraming salamat po ulit, Diwatang Amihan. Gagawin ko po ito para sa baryo Palaypay. Ipinagkakatiwala ko sa iyo
ang kapangyarihan ng mutya. Tandaan mo, Crisanto, gamitin mo ito para sa kabutihan. Huwag kang mawawala ng pananampalataya sa iyong sarili at sa lumikha. Inilapit ni Crisanto ang mutya sa kanyang bibig at nilunok yun ng buo. Agad niyang naramdaman ang pagbabagong naganap sa kanyang katawan. Isang kakaibang lakas ang bumalot sa kanya, para yung apoy na nagbigay ng init sa kanya. Napaluhod siya, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa tindi ng lakas na naramdaman niya. Napakalakas nitong mutya! Nararamdaman ko na kagad ang lakas niya! Crisanto, ngayon ay handa ka na. Ipagdadasal ko ang iyong tagumpay. Naway magtagumpay ka sa laban at maibalik ang kapayapaan sa Baryo Palaypay. Tumayo si Crisanto at tumango ng may pasasalamat kay Amihan. Pinapangako ko, diwatang Amihan, hindi ko po sasayangin ang pagkakataong binigay niyo sa akin. Dala ang malaking pag-asa. Naglakad si Crisanto palabas ng gubat matapos magpaalam kay Amihan. Naramdaman niya ang basbas ni Amihan habang patuloy siyang naglalakad. Habang papalapit siya sa Baryo Palaypay, ay punong-puno siya ng pag-asa. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga tao sa lugar kung saan siya isinilang at nagkaisip. Pagdating ni Crisanto sa kanilang bahay, ay nadatnan niya si Ramon na naghahasa ng itak sa labas ng kanilang bahay. Huminto ito sa ginagawa nang makita siya. Saan ka ba galing, Crisanto? Kanina pa kita hinahanap. Galing po ako sa gubat, Tay. Kinausap ko po si Amihan. Oh, kumusta ang pakikipag-usap mo sa kanya, anak? May tulong ba siyang ibinigay sa'yo? Opo, binigyan niya po ako ng isang makapangyarihang mutya, Tay. Tinanggap ko po yun dahil sa lakas at bilis na ibibigay sa akin ng mutya. Bukod po ron, ay hindi rin po ako masasaktan ng kahit na sinong aswang. At lahat ng sandata na hawakan ko ay magiging makapangyarihan. Mabuti naman, anak. Yan ang kailangan natin ngayon. Sigurado ako na dahil sa mutyang yan, ay mapapatay mo na si Lucero at ang mga alagad niya. Pero Tay, may kapalit po kapangyarihan ng mutya. Anong kapalit, anak? Huminga ng malalim si Crisanto bago sumagot. Ang sabi po kasi ni Diwatang Amihan, kapag napatay ko na po si Lucero, ay mawawala po ulit ang paningin ko. Mabubulag po ulit ako, Tay. Ano? Kung ganun, bakit mo pa tinanggap ang mutya? Hindi mo kailangan magsakripisyo ng ganito. Tay, sapat na po sa akin ang maikling panahong naranasan ko makakita. Kung ang kapalit naman ito ay ang kaligtasan ng mga tao sa Baryo Palaypay, handa po akong tanggapin yon. Natigilan si Ramon at naluha ito sa sinabi ni Crisanto. Napakabuti mo talagang bata, anak. Napakasaya ko dahil napalaki kita ng maayos. Hanga ako sa tapang at kabutihan ng puso mo, Crisanto. Salamat po, Tay. Sana po magtagumpay tayo. Magtatagumpay tayo, anak. Manalig ka lang. Niyakap ni Ramon si Crisanto at sa yakap na yon ay naramdaman ni Crisanto ang lakas at pagmamahal ng kanyang ama. Sa kabila ng sakripisyong naghihintay sa kanya, naging mas matatag ang kanyang loob. Isang gabi, habang natutulog sina Crisanto at Ramon, ay biglang nagising si Crisanto nang marinig niya ang isang tinig mula sa labas ng kanilang kubo. Crisanto! Lumabas ka riyan! Ngayon na ang gabi ng ating paghaharap! Napabalikwas si Crisanto. Dumagundong ang kanyang puso sa kaba, ngunit dama niya ang tapang na dulot ng mutya. Bumangon siya mula sa banig at mabilis na kinuha ang itak na nakasandal sa dingding. Nagising na rin si Ramon at may pagtatakang tumingin sa kanya. Anong gagawin mo, anak? Nasa labas po si Lucero, Tay. Kailangan ko po siyang harapin. Crisanto, wag! Delikado! Tay, may mutya na po ako. Walang aswang ang makakasugat sa akin. Kailangan ko po siyang harapin ngayon dahil ito na ang pagkakataon ko para patayin siya. Kinakabahan ako, anak. Baka isa lang itong patibong. Tuso ang mga aswang. May patibong man po o wala,
Hindi ko pwedeng hayaan si Lucero. Natakutin tayo palagi. Ilang segundo na hindi nakapagsalita si Ramon, matapang na tumingin si Crisanto sa kanyang ama at ipinaramdam niya rito na wala siyang takot na nararamdaman. Kung ganun anak, mag-iingat ka. Huwag kang magpapatalo sa kanya. Salamat po, tatay. Magtiwala lang po kayo sa akin. Lumabas si Crisanto habang mahigpit niyang hawak ang itak. Nakita niya si Lucero na nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. Nakangiti iyon na akala mo ay isang demonyo. Nasa likod nito ang ilang aswang na alagad nito. Matapang ka nga ba talaga? O nagtatapang-tapangan lang? Walang laban ang itak mo sa kagaya ko, Crisanto. Hindi ako natatakot sa iyo, Lucero. Sisiguraduhin kong mamamatay ka ngayong gabi. Pinapatawa mo ako. Kung ako sa'yo, ay tatawagin ko ang iyong ama para tulungan kang kalabanan ako. Hindi mo ako kaya ng ikaw lamang. Hindi ko kailangan ng kasama para tapusin ang kasamaan mo, Lucero. Sumugod si Lucero kay Crisanto ng mabilis. Tila isa itong halimaw na gutom dahil naglalaway pa ito. Ngunit mabilis din ang galaw ni Crisanto. Sa unang pag-atake ni Lucero ay umiwas si Crisanto. Umikot si Crisanto at binigwasan si Lucero gamit ang itak. Tumama ang itak sa braso ni Lucero. Nag-iwan yun ng malalim na sugat. Napaatras ang pinuno ng mga aswang at nagtaka sa lakas na nararamdaman nito kay Crisanto. Muling sumugod si Lucero ng mas mabagsik at mas mabilis. Ang mga kuko nito ay bumaon sa balikat ni Crisanto, ngunit wala yung epekto. Napatingin si Lucero sa mga kamay nito habang nagtataka kung bakit hindi nasaktan si Crisanto. Habang patuloy ang laban, ay lumabas mula sa mga bahay ang ilang kalalakihan habang may hawak na mga sibat, itak at kung ano-ano pang sandata. Nakipaglaban ang mga yon sa mga aswang na alagad ni Lucero. Maging si Ramon ay lumabas na rin na may dalang itak upang makipaglaban sa mga aswang. Dumating ang iba pang aswang mula sa dilim at sumugod sa mga tao. Nagkaroon ng malaki at madugong laban sa Baryo Palaypay. Ang lahat ay nagtulong-tulong upang labanan at puksain ang mga aswang. Samantala, si Crisanto at Lucero ay nagpatuloy sa kanilang engkwentro. Lumundag si Lucero at muli nitong sinubukang atakihin si Crisanto gamit ang matutulis nitong kuko. Ngunit mabilis na umiwas si Crisanto at nagtagumpay siyang saksakin ng itak ang tagiliran ni Lucero. Napasigaw si Lucero sa labis na sakit. Hindi mo ako matatalo, Crisanto. Ako ang hari ng mga aswang. Hindi natinag si Crisanto. Ginamit niya ang lahat ng lakas ng mutya. Hindi makapaniwala si Lucero sa bilis at husay ni Crisanto. Sa gitna ng laban, nasugatan si Lucero ng malalim sa hita. Napilitan itong umatras, ngunit hindi tumigil si Crisanto. Patuloy niyang inatake si Lucero gamit ang itak, hanggang sa tuluyang bumagsak si Lucero sa lupa. Tadtad ito ng sugat at halos maligo na sa sarili nitong dugo. Nilapitan ni Crisanto si Lucero habang hawak ang itak. Tinignan niya ito ng buong tapang. Sa kabila ng pag-aagaw buhay ni Lucero, ay nagawa pa nitong tumawa. Itinapat ni Crisanto ang itak sa leeg ni Lucero. Handa na siyang tapusin ang buhay ng pinuno ng mga aswang. Ngunit sa sandaling yon, ay biglang lumapit si Ramon kay Crisanto. Hinawakan nito ang kamay ni Crisanto na may hawak sa itak. Puno ng tapang at walang bahid ng pagdadalawang isip. Crisanto, sandali. Alam kong buo na ang loob mong patayin si Lucero. Pero alam mo rin kung ano ang kapalit nito. Hindi ko na po iniisip ang sarili ko. Naranasan ko na po makakita. At sapat na po yun para sa akin. Kung kailangan ko pong bumalik sa dilim para sa kaligtasan ng lahat ng tao, nakahanda po akong gawin yon, Tay. Napaluwa si Ramon. Unti-unti nitong binitiwan ang kamay ni Crisanto. Tumango ito bilang hudyat kay Crisanto na tapusin na si Lucero. Malakas na inundayan ng saksak ni Crisanto sa leeg si Lucero.
na tuluyang tumapos sa buhay nito. Sinamantala ni Crisanto ang pagkakataon na meron pa siyang paningin upang patayin ang natitirang mga aswang. Alam niya na anumang sandali ay mabubulag na siya ulit. Gamit ang kanyang itak at ang lakas mula sa mutya, ay hinarap ni Crisanto ang iba pang mga aswang. Matapos ang ilang oras na matinding labanan, naubos din ang lahat ng alagad ni Lucero. Ang mga tao ng Baryo Palaypay ay nagtipon at nagsaya dahil sa kanilang tagumpay. Labis na nagpasalamat ang lahat kay Crisanto dahil sa tapang na ipinakita nito. Habang pinagmamasdan ang mga tao, napuno ng luha ang mga mata ni Crisanto. Sinulit na niya ang sandali na nakakakita pa siya upang isa-isang tingnan ang muka ng mga yon. Sa huli ay ang muka ng kanyang ama ang tiningnan niya. Sinugod niya ito ng isang mahigpit na yakap habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang luha mula sa kanyang mga mata. Kinabukasan ng umaga, pagkagising ni Crisanto ay inasahan niya na kadiliman ang muling sasalubong sa kanya. Pero laking pagtataka niya dahil hindi pa rin nawala ang kanyang paningin. Nakita niya ang liwanag ng araw na tumatagos sa bintana at ang kabuuan ng kanilang bahay. Mabilis na lumabas ng bahay si Crisanto at nakita niya ang tatay niya na nagsisibak ng kahoy. Tatay! Tay! Nakakakita pa rin po ako! Ano? Akala ko ba'y mawawala ng paningin mo kapag napatay mo na si Lucero? Hindi ko rin po alam, tay, kung ano po nangyayari. Pero sa tingin ko po, ay mas maganda kung makakausap ko po muna si Amihan tungkol dito. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Nagpaalam na siya kay Ramon at nagmamadali niyang tinahak ang daan papunta sa gubat. Pagdating ni Crisanto sa gubat, ay agad niyang tinawag si Amihan. Hindi nagtagal, ay binalot siya ng malamig na hangin. Lumitaw si Amihan sa kanyang harapan. May matamis na ngiti ang diwata para kay Crisanto. Anong pakay mo sa akin, Crisanto? Diwatang Amihan, napatay ko na po si Lucero kagabi, pero nakakakita pa rin po ako. Hindi ba dapat ay bumalik na po ako sa pagiging bulag? Dahil yun po ang kapalit na hinihingi ng mutya. Crisanto, ang sinabi kong kapalit ng mutya ay isa lamang pagsubok. Sinubukan kong makita kung hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa kabutihan ng iba. Nagulat si Crisanto at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ibig po bang sabihin, Diwatang Amihan? Wala talagang kapalit ang mutya? Wala, Crisanto. Ang tunay na layunin ng mutya ay hindi lamang para bigyan ka ng lakas, kundi upang subukin ang puso mo. At pumasa ka ron, Crisanto. Ang iyong tapang, sakripisyo at pagmamalasakit ay higit pa sa sapat. Kaya't bilang gantimpala, mananatili sa iyo ang kapangyarihan ng mutya habang ikaw ay nabubuhay. Para lang po ako nananaginip, Diwatang Amihan. Pero maraming salamat po sa kabutihan niyo sa akin. Salamat po talaga. Hindi niyo po alam kung gaano ako kasaya. Hindi na po ako babalik sa pagiging bulag. Huwag mo akong pasalamatan, Crisanto. Ang biyayang ito ay bunga ng iyong kabutihan. Pero tandaan mo, gamitin mo lamang ang kapangyarihang ito para sa kabutihan. Marami pang pagsubok ang darating, pero naniniwala ko na kakayanin mo ang lahat ng iyon. Nangangako po ako na gagamitin ko po ang mutya para tumulong at protektahan ng mga nangangailangan. Umiti si Amihan at unti-unti itong naglaho. Tumayo si Crisanto na buo ang loob na harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Simula noon, si Crisanto ay naging bantay at tagapagligtas ng Baryo Palaypay. Lahat ng tao ay bayani ang tingin sa kanya. Subalit sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapagkumbaba. Alam ni Crisanto na hindi pa natatapos ang pakikipaglaban niya sa kadiliman at masasama. Ngunit handa siyang harapin ang lahat para sa kapayapaan ng Baryo Palaypay.